Hi, this is Tina. Christina De Leon, aka Lady underscore Phoenix 16 from Wattpad. So, nagtanong ako sa group namin sa Facebook, sa Twitter, tsaka sa user account ko sa mismong Facebook din, sa mga readers ko. Tapos, sasagutin ko yun isa-isa. So, let's start! Yung unang tanong ay galing kay Maria Dayan Puerto. Ang sabi niya, ilang taon po kayo nung una kayo nagsulat ng story? So, ang sagot ko dyan, sa totoo lang, hindi ko na rin matandaan eh. Pero, ang pagkakalala ko noon, elementary ako, gumawa ko ng story. Pero nung time na yun, hindi pa talaga novel yung ginagawa ko, comics lang. Nauso kasi yung comics dati. So, instead na novel yung gawin, yung mga ginagawa ko noon, ay drawing talaga. Tapos, naalala ko noon, parang ang tagal matapos yung story kasi may drawing eh. Parang nauubos din syempre yung oras mo sa kaka-drawing. Kaya naisipan ko, try ko kaya gumawa ng parang pocketbook style lang. So yun, sinubukan ko lang. Hindi ko talaga matanda kung ilang taon ako nun. Pero siguro mga grade 4 or grade 3. Pinapagalitan pa ako ng nanay ko nung time na yun. Tapos nagdadrama ako, nag-emote. Kaya naisipan ko gumawa ng story. Para makalimutan ko yung inis. Okay, yung pangalawa namang tanong, galing kay Alira Mariska Tiu Naguwit. Ang haba ng pangalan ah. Sabi niya, nagbabasa po ba kayo ng story ng mga aspiring? So, tungkol dito sa tanong na to, hindi naman ako namimili ng mga babasahin ko. Actually, hindi ako namimili ng author pala na babasahin. Kasi, kung ano yung trip ko basahin, usually naman, ang ginagawa ko lang, nagsisearch ako ng keyword sa Wattpad. For example, gusto kong magbasa ng story tungkol sa mga sa mga lawyer. Tatype ko lang lawyer. Tapos, pag tag-type ako ng lawyer, makikita ko na kung ano yung mga stories na may tag na lawyer. Tapos yun, pipili na ako kung ano yung magustuhan ko. Yun ay binabasa ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga tinitingnan yung reads. Tsaka, wala akong pakialam kung sino yung author. As long as maganda naman yung pagkakasulat. So, whether aspiring yun or published writer na. So, tingin ko naman deserve ng kahit sino basahan ng kwento as long as maganda yung pagkakagawa. Okay, para naman sa pangatlong tanong, galing pa rin kay Alira ito. Ang sabi niya, ano pong mapapayo niyo sa mga aspiring writers? So, mapapayo ko lang para sa mga aspiring writers. Sulat lang kayo ng sulat. So, alam ko naman yung iba sa inyo, kaya lang naisip gumawa ng story kasi in na in yung Wattpad ngayon dahil sumikat na nga yung Wattpad. Pero sa totoo lang kasi nung kapanahunan namin, wala namang Wattpad nun eh. Ang meron lang mga pocketbook at hindi ka makakabili ng mga ganun kung hindi ka talaga mag-iipon para may maipangbili ka. So, ang payo ko lang sa inyo mga aspiring writers, hindi porkit na wala nagbabasa ng gawa ninyo, hindi na kayo magsusulat. Huwag nyo na isipin na may magbabasa. Isulat nyo lang kung ano yung gusto nyo. Kasi kapag gusto nyo naman yung ginagawa nyo, kahit may maka-appreciate nyo o wala, gagawin nyo pa rin. So, siguro gawin nyo lang, isipin nyo na lang, bonus na lang sa inyo kapag may nagbasa ng story ninyo. Kasi sa totoo lang, pag nakatapos ka na isang kwento, achievement na yun para sa inyo. So, sulat lang kayo ng sulat at lagyan nyo na ending. Kasi, kahit may maumpisahan kayo, kung hindi nyo naman lalagyan ng ending or hindi nyo naman tsatsagain na gawin yan, hindi rin naman kayo magiging published writer. So, bago kayo mangarap maging published writer, ayusin nyo muna yung mismong story ninyo. Tsaka huwag kayong panghihinaan ng loob, kritik sa tingin ninyo wala nakaka-appreciate. Kasi darating ang panahon, mayroong makakapansin yan. Makakapansin yung gawa nyo. So, keep on writing lang. Okay, yung sunod na tanong galing pa rin kay Alira. Ang sabi niya, sino ang favorite author ninyo sa Wattpad? Favorite author ko sa Wattpad, tingin ko si Sojo talaga. Kasi si Sojo, hindi dahil kaibigan ko siya, hindi naman dahil sa magkaibigan kami kaya ako nagustuhan yung gawa niya. Kaya nga kami naging magkaibigan dahil binasa ko muna yung story niya. Tapos nung nagustuhan ko, yun, naging friends na kami. Kasi lagi ako nagko-comment sa mga story niya nun.
Tapos nagsuportahan na kami sa isa't isa. Naging published writer siya. Tapos nirecommend niya pa ako nun sa LIB. Kaya naging super close talaga kami. Pero kahit super close na kami, hindi nawawala yung pagiging idol ko sa kanya. Kasi magaling talaga siyang writer. Alam niyo yung tipo ng effortless kapag nagpapatawa siya. Kung babasahin niyo lang yung Almost a Cinderella Story, yun yung story niya na talagang tawa ko ng tawa nun. As in, tapos hindi ko mapigilan na hindi tapusin agad. So yun, ang sagot ko si Soju. Galing pa rin kay Alira, ang sabi niya, may new story po ba kayong isusulat? Sa new story, marami kong isusulat lang. Sa sobrang dami nga, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko eh. Pero syempre, meron kasi ako ngayong ginawang timeline ng mga stories ko. Yung pagkakasunod-sunod talaga ng mga libro na, ng mga story ko na dapat may order. Kaya lang kasi nung ginagawa ko yung mga kwento ko, walang order. Kaya kahit ako nalilito sa timeline. Pero ngayon inaayos ko na siya. So may mga numbers ako or may mga story na dapat dati ko pang naisulat, hindi ko nagawa. Yun muna yung uunahin ko. So sa ngayon, hindi muna ako gagawa ng mga bago. Kailangan ko muna isulat yung mga nagawa ko na noon at dudugtungan ko pa lang. Okay, para sa huling tanong, para sa unang video natin sa Q&A, galing pa rin kay Alira to. Ang tanong niya, makakapunta po ba kayo sa MIBF this year? So, ang sagot ko dyan, lagi naman ako nasa MIBF. Malapit lang kasi ako sa Pasay. Sasakay nga lang eh. So, kung mapupunta kung gagawin yung MIBF sa ibang lugar, siguro yun yung may possibility na hindi ako makapunta. Pero as long as sa MOA lang ginaganap, lagi akong in dyan. Pupunta ako kahit wala akong kasama. So, yun na muna. Ito lang muna yung mga sasagutan kong tanong para sa unang video. Tingnan na lang natin yung mga susunod pa na tanong sa susunod na video. So, thank you sa pakikinig.